Ito na yung dahilan kung bakit mahal ang ginto. Sundan natin itong mga truck na ito, no? Tignan natin kung saan nila dadalhin ito ngayon. Sino ang di masisilaw sa kinang ng mga alahas na ito? Sa taglay nitong ganda, marami ang gugustuhing makuha ang mga ito. Minsan lang ako bibisita ng jewelry shop pag may occasion kami ng misis ko. No? Ano po ba yung pinaka mabenta niyong mga products dito? Saleable po talaga yung mga wedding rings tsaka engagement. Okay. Pakitaan niyo nga po ako ng ng 5 gram na 5 gram na wedding band. Para makabuo ka ng isang 5 gram na sing-sing ay kailangan tumipak ka ng 1 ton o 1,000 kilo ng ore, yung bato na may malilit na ginto. Para lang makabuo ka ng isang sing-sing na ganito, no? Alamin natin kung paano ang mga gintong ito mula sa lupa ay napupunta sa merkado. Dalawa lang sila Kaampi at Kabirhil sa humigit kumulang 8,000 small-scale miners sa Benguet na patuloy pa rin sa pagmimina ng ginto. At the same time na ginaganan mo yan, sinisik mo yung sample pan para mag-settle talaga yung ganyan. Oo. Ito na yung dahilan kung bakit mahal ang ginto. Kung makikita niyo yun, yan na po yung gold. According kanila kuya, medyo yung nahanap nilang ore low grade, no. Ibig sabihin low yielding to. Konti lang yung nakukuha, pero sa mga panahon na ganito na medyo mataas ang presyo ng ginto, kahit na konti ang yield pwede na rin. Maraming oras man ang nauubos dito, importanteng pagdaanan ito para hindi masayang ang hirap at pagod bago tibagin ang isang bundok. Ito, papasukin ko yung isang small scale mine, no. By the looks of it, kung makikita niyo yung gilid-gilid, medyo crude. It's because syempre mano-mano po ito ginagawa. Walang machines na tumutulong sa kanila. May mga kasama tayo sa loob. Susundan ko sila, ha. Makikita niyo dito sa paligid ko. Talagang parang cave nga siya, hindi siya mukhang mina. Gaya na sinabi ko, kita niyo naman, manual labor lang talaga, no equipment, no machines ang tumutulong sa kanila. Talagang literal manpower lang talaga itong operasyon nila. 2 dekada na silang nagmimina para may pangsuporta sa kanilang pamilya. Maging ang kanilang mga ninunuraw, ito na ang nakagisnang trabaho. Ito yung kunyas, yung parang mukhang malaking pako. Bukan lang natin, no. Ang bigat. Actually, yung buong parang 6 inches na yan. Apo. Yan ang buong ugat. Basta yung itim, Oo, tapos may puti. may puti. Hindi din daw basta-basta porket nakita niyo na yung gold ore, tuloy-tuloy lang ang pagpupukpok, no. Dahil importante ay ma-maintain yung structural integrity ng buong minahan. Ang small scale mining, hindi malaki ang operasyon. Wala sila ng mga mamahaling equipment, mga equipment na high-tech para tulungan sila sa pagmimina nila. Ito talaga, tao, martilyo, tapos yung pangtibag ng bato. Laging may peligro sa trabaho ni Kaampi at Kabirhil. Maaari kasing gumuho ang lupang kanilang minimina at matabunan sila. Gaya na lang na nangyari sa Mindanao noong Enero. Sa Compostela Valley, isang malaking landslide ang nangyari sa lokasyon ng small-scale miners. Mahigit 100 minero ang nabaon ng buhay dahil dito. Ito, talagang they were sticking with tradition. They even practice yung kapag may namatay, walang papasok sa minahan. So ito yung panggiling nila para yung gold ores mapino, no.
Okay, so ngayon, ano to pong ginagawa ni nanay? Oh, so parang hinuhugasan muna. Inaalis yung parang maputik. Kung makikita nyo, may parang mga makintab-kintab na sumasabay doon sa tubig. Hindi pa ho yun yung ginto. Yun yung pyrite. Gamit ang tela, pinapadaan dito ang tubig na may giniling na bato. Sinasabing mabigat ang mineral na ginto, kaya bumababa habang umaagos ang tubig. Hindi sila gumagamit ng harmful chemicals tulad ng cyanide at ng mercury para i-extract yung gold. Yun nga lang, sabi nila, they must admit, mas mahirap tong proseso na to. Wow! Ito na po ang finished product. Alamin natin kung gaano kabigat tong ginton to. So, 0-0. Okay. Mahigit 5 gramo ng ginto ang kanila nakuha. Maaari raw itong maibenta sa halaga ng 8,000 hanggang 9,000 piso. Okay, tingnan natin kung di mababali yung ngipin ko. Aray ko. Matapos ang insidente sa Compostela Valley, isang landslide naman na may kaugnayan din sa mining ang naganap sa Paracale, Camarines Norte noong Enero. Kaya mainit na usapin ngayon ang pagmimina sa ating bansa. Para sa mga environmentalist, kailangan daw bantayan ang epekto ng large-scale mining sa bansa. Papasukin ko ang isang large-scale mining company para alamin kung ano talaga ang nangyayari sa loob nito. Okay, so medyo napakaaga ng ating umaga ngayon. Wala pang araw pero mukhang hindi naman kakailanganin na araw sa pupuntahan natin. Dahil ngayon tayo papasok dun sa mga mines dito sa Philex compound. No? Ngayon natin papasukin at makikita kung paano yung operation nila inside and underground. Okay, nagbukasan na yung mga kasama ko ng headlamp ako, hindi muna para hindi ko masyado masilaw yung camera. Pero nandito na tayo sa loob ng hoist o yung elevator na ginagamit ng mga minero. So again, 6 meters per second po ang baba nito. So, pero halos wala kang nararamdaman. Pressure change ulit. So, kailangan mo mag-equalize every now and then. Compared dun sa surface ng pagpasok nila, or maybe it's just psychological, medyo may feeling of closeness ngayon. Parang nababalot ka na something. Taong 1958 nang magsimula ang Philex Mining Corporation sa kanilang operasyon. Ginto rin ang mineral na kanilang minimina. Meron akong nararamdaman na breeze na nanggagaling. Siguro yun nga, may ventilation dito sa loob ng mines. Napaka-importante po ng ventilation dito. Dahil sa lalim mula sa ibabaw ng lupa, kaunting oxygen lang ang nakakaabot dito. Mainit na talaga ang pakiramdam dito. Yung natin ginagawa nila. Hapon po. Nakaramdam ako ng panganib nang nakita ko ang sako-sakong pampasabog na ito. Right, so isa sa paraan para makagawa sila ng butas itong ginagawa nga nila. Yung nakikita nyo yung sakong binubutas nila, explosives po yan, no? O ginagawa nila to after hours para wala ng tao. Ito yung mga underground electricians, no? Kailangan nilang tanggalin yung mga cables bago makapag-blast dito. Siyempre para hindi tamaan yung power, hindi tamaan yung mga kable nila. So babaklasin nila yan para mabutas nila itong side na to.
24 oras ang operasyon ng pagmimina dito. Delikado ang trabaho para lang makuha ang inaasam na ginto. Ito yung nagbubutas, ito yung nagdi-drill ng mga butas sa mga pader, no? So ito, isa na namang equipment na matatagpuan dito sa loob ng minihan, hundreds of meters underground. Ang mga nakukuhang mineral dito ay gold, silver at copper. Araw-araw, 200 tonelada ng mga mineral na ito ang nakukuha. So wow, kitang-kita niyo yung scooper. Nasa lukuhin niya, inuukay yung mga debris dun sa batuto. Kita niyo gano'ng kalaki makina to. At tandaan niyo, nasa loob po tayo ng bundok sa ilalim ng lupa, hundreds of meters underground. Yun nga, parang yung description ko, para sila mga langgam na dumadaan doon sa pasikot-sikot na minahan eh. Nakikita niyo itong makinan to, nasa tabi ko, dalawa sila. Ito, ang purpose ng mga makinan to, dikdikin pa itong mga batong nasa harap ko into smaller pieces para magkasya sila dito sa parang pangsala niya. Tapos mula dyan, mahuhulog na sila dun sa baba, kung saan naiipon yung mga batong na yan, dire-diretso papunta sa conveyor belt. Okay, so finally umabot na tayo dito sa final step dito sa loob ng minahan. Ito na yung conveyor belt na nagdadala ng ore papunta dun sa mill o dun sa processing facility para ma-extract yung gold, yung copper at yung silver, no? Pero marami pa rin ang bumabatikos sa pagmimina dahil sa iniiwan nitong bakas matapos ang kanilang operasyon sa isang lugar. Dahil sa pag-introduce ng mga makabagong teknolohiya, ay nag-shift na lahat ang karamihan sa mga large-scale mining companies sa pag-operate ng kanilang mining operation. Yung bulk mining ay yan yung ginagawa ngayon ng Felix Mining dahil parang open pit din ito underground, malalaking butas yan. Kung sa amin, ang tingin namin, actually, it's not a development. Mining is a business. Kaya sa kanila, ini-ensure nila yung profit. Kung may development man na maibibigay dyan, ay katiting kumpara sa kanilang nakukuha. Pero ayon sa Felix, wala raw masamang epekto ito sa kalikasan. As we draw ore underground, the ratio of subsidence at the surface, if we draw 4 tons of ore underground, so we backfill or we replace 1 ton at the surface. After natin manggaling doon sa mga minahan, sinundan natin yung mga ore na kinukuha doon papunta doon sa sunod na facility, which is yung milling processing facility nila, no? We call this the sodium isobutyl sandtech. Ito yung reagent na ginagamit nila para mapalutang yung copper, yung gold, at yung silver mula doon sa natin na nila, no? Para sa Australian Dangerous Goods Code, ito ang itinuturing na isang hazardous substance dahil sa epekto nito sa tao kapag na-expose dito. Of course, we use reagents, but the reagents and chemicals that we use are biodegradable. They are alcohol-based and they can easily dissipate after usage. Puro bakal. There's just metal everywhere, no? Of course, you smell the dust na naproproduce nga nung, siyempre, pag ginigiling yung bato. Mula sa 25,000 tons of ore na nakukuha kada araw, humigit kumulang 200 tons of copper concentrate lang daw ang nakukuha nila dito. Kung mas pasisimplihin, mula sa 500,000 sako, 4,000 lang ang napapakinabangan dito. 50 gramo lang ng ginto ang nagagawa at mabebenta sa merkado. Sapat na nga kaya itong katumbas sa mga kabundukan na nasira? Water is an essential part para nga magawa yung concentrate na kinakailangan nila, no? So water, lots of water is needed for the extraction process.
And makes you wonder, sa dami ng tubig na ginagamit nila, saan napupunta yung tubig na nagamit na? So literally, binabaybay natin ang isang nahukay na bundok. Medyo may konting liwanag na, pero makikita niyo dito sa right side ko. Siya na yung, yung face ng bundok after nila na quarry, no? So talagang literally, it's just rocks and dirt. Sa mga tubo na ito, dumadaloy ang tubig mula sa milling division. Ayon sa kanila, 1,520 cubic meters of water ang nagagamit nila kada araw. Nandito na tayo sa tailings pond number 3. Ito yung currently active na tailings pond na ginagamit ng kumpanya sa kanilang pagmimina. No? So, ito yung nagko-control ng pag-release din ng tubig, no? Para hindi nga naman masobrahan yung pag-release at pati yung sediment na nasa ilalim masama doon. No? So again, yun yung importance kaya they keep a certain level. Para once umabot sa level na yun, hindi maapektuhan yung mga nagsettle na sediments or yung mga solids mula dun sa wastewater. Dito sa tailings pond number 1 na matagal na na-decommission at ngayon tinutubuan na ng iba't ibang klaseng halaman, may mga iba pa silang mga projects na ginagawa dito sa decommission na tailings pond. Meron silang mini golf course at recreational areas. Habang nililibot namin ang operasyon ng minahan, nakatawag ng pansin namin ang mga hayop na ito. Ayon sa mga minero, nakita nila ang mga hayop na pag-alagala sa area. Bali dyan lumalabas, papunta na dun sa... Sa aming pagre-research, napag-alaman namin na ang bald eagle at gecko ay likas na residente sa Cordillera. Maraming organisasyon din ang kritikal sa epekto ng mining sa kalikasan, lalo na sa mga ilog at dagat na malapit sa minahan. Sinasabi natin, sa kalagayan ngayon ng ating mining industry, mas lalo tayong maghihirap kung ganito yung magiging kalakaran. Dahil ang mga mineral resources na ito ay hindi mo yan pwedeng itanim. Pag kinuha mo yan ay wala na. Sa rehiyon ng Cordillera, may 3 malakihan o large-scale mining companies ang nag-ooperate. Bumungad sa amin ang ganitong eksena. Yung kasing napatay yung drilling na yan ang pinatayo nila para tignan nila kung marami pang gold na makukuha dito sa amin. Ay kung abutan nila yan, lagyan nila ng hulyan, lulubog yung tubig po, yung basin ng tubig. Masisira ang basin ng tubig namin. Mawawalan kami ng pangdilig sa pananim namin. Kaya ayaw namin po sa minas at saka drilling. Dinala rin kami ng mga residente sa isang lugar kung saan binago rin ang mukha ng kalikasan dulot ng pagmimina. Ito na ngayon ang Tailings Dam number 5A ng Lepanto Mining Consolidation Company. Mula dito, kapansin-pansin ang binubugang tubig mula sa kanilang tailings. Nakita natin kung saan nagli-lead yung tubig mula sa tailings pond ng isang kumpanya papunta dun sa river system.
Ito ang daluyan ng tubig sa Barangay Kulalo, Sitio Baluyos. Dumadaloy ito hanggang sa Abra River. Itong puro na ito, Puriot Water, ito ang galing sa Lipanto Company. Napupuriot ito ang ginagamit ng mga taong magbubukid dito sa lugar na ito hanggang sa Abra. Batay doon sa mga kwento at batay doon sa mga scientific na pag-aaral na ginawa ng mga biologists, ng mga chemists, merong kaugnayan. Yung halimbawa, yung naaani nila, bakit bumaba? Kasi yung dati-rate, mula sa Abra River yung tubig na ginagamit nila ng pag-irrigate ng kanilang fields. Eh syempre, yung fields nila ngayon ay merong nasisip-sip na mga chemicals. So, ang nangyayari, naninigas, parang nasisimento na rin yung lupa ng mga pananim nila. Kaya hindi siya nag-yield ng sapat na ani. Pero hindi sang-ayon dito ang kumpanyang nagmimina sa lugar. Between that area, length of river system, there are also other activities like agriculture. May mga slides din doon, so it might have been discolorization of some earth materials. We have been monitoring this every day. No? So kung meron mang discolorization, we always see to it na we find measures for it immediately. And discolorization of small discolorization, hindi naman masyadong, as I have seen it, will not reflect the entire quality of water. It might be one parameter, but if you try to analyze it, these are not toxic. It might be just soil materials that have been carried away by water. Lepanto has been a responsible mining for 75 years. If we are not responsible enough, then we should have not stayed there for that long time. Ang isang singsing ay nangangailangan ng halos 30 gramo ng ginto para mabuo. Napakalaki ng importance ng ginto. Ang ginto is universal. Para makuha ito, kakailanganin tibagin ang humigit kumulang 30 tonelada ng bato na nagtataglay ng mineral na ginto. So ganito yung average. Sir, ano po yung mga benefits na nakukuha ng community from the company? Okay, the community inside, no? Houses or hosts, about 14,000 people. So it's a combination of employees, their families, and entrepreneurs, and even IPs. Para sa mga environmental group, hindi katumbas ng kaunting ginto ang pagkasira ng kalikasan. Hindi kami basta nag-aantay mining ng walang dahilan. Malaki yung naging karanasan, lalo ng Cordillera, kung saan naging host ito ng malalaking big mining company since American period. For more than a century, nandyan na yung mga mining company. And yet, all of the provinces is considered one of the poorest provinces in the country. Hindi mapapalitan ng kahoy ang mineral. Yun yung isang dapat tingnan dyan. Hindi mo mapapalitan kung ano man yung sinira mo dyan. Hindi mo mapapalitan ng isang bundok ang nakuha mo ng bundok. Pero kailangan ding harapin ang realidad na sa bilis ng takbo ng buhay ngayon at sa dami ng ating pangangailangan, posible nga bang tuluyang itigil ang pagmimina?